Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. TBBM hinimok ang mga miyembro ng media na itaguyod ang malinis na eleksyon sa 2025. Yan ang MBC TV Network News ni Rose Babiera. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kritikal na papel ng media sa paglaban sa misinformation at disinformation, lalo na sa paparating na eleksyon sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa ika-50 Top-Level Management Conference na inorganisa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinimok ng Pangulo ang mga miyembro ng media na makiisa sa pagsisiguro sa tapat na 2025 national and local elections at sa pangangalaga at pagpapalakas ng demokrasya sa bansa. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng partnership ng KBP sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagtataguyod ng malinis na eleksyon sa pamamagitan ng wastong pag-uulat. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Ayon sa chairman ng KBP na si Roberto Nicdao Jr., ang PPCRV at KBP ay nagtutulungan sa paninigurado na ang manual at electronic count ng election result ay tugma. Ito ang siyang tutukoy na walang anomalya sa mga makina at pagtatransmit ng resulta ng botohan. So, ang ginagawa natin is to compare nga yung electronic results na tinatabulate natin at saka electronic results ng PPCRV. Maliban doon, ang MOA natin sa PPCRV includes yung advocacy. Advocacy in terms of promoting the clean, honest, and meaningful election. Alinsunod dito, muli namang ipinagtibay ni PBBM ang dedikasyon ng kanyang administrasyon na protektahan ang mga mamamahayag. Naglabas na ng direktiba ang Pangulo sa bagong pamunaan ng Presidential Task Force on Media Security na mas paigtingin ito ang operasyon para proteksyonan ang mga lokal na mamamahayag na nagiging target ng mapag-atake, lalo na ngayong nalalapit na ang eleksyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa MBC TV Weather Update, patuloy ang paglakas at pagkilos ni Bagyong Pepito patungo sa Southern Luzon at Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa as of 8 AM, maaari itong maging isang ganap na super typhoon sa mga susunod na oras, bago ang paglandfall nito. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 235 kilometro, sa Silangan Katarman, Northern Samar. May taglay itong lakas ng hangin ng 175 kilometers per hour, at pagbugso na aabot sa 215 kilometers per hour. Nakataas ang wind signal sa ilang lugar sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Nakataas ang signal number 3 sa Catanduanes, at mga bahagi ng Albay, Camarines Sur, Sorsogon, Northern Samar, at Eastern Samar. Narito naman ang mga sumusunod na lugar sa signal numbers 2 at 1. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.